Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Buano. Marami po ang usap-usapan na magkakaroon daw ng panibagong reklamo for the impeachment of the Vice President Sara Duterte. Meron ding ugong na sasampahan din ng impeachment complaint ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay, so pero pupukusan natin itong kay Sara Duterte dahil medyo may kalabuan yung kay BBM dahil lamang sa numero ang administrasyon. So balikan natin yung nakaraang taon. Noong July 25, 2025, naglabas po ang Korte Suprema ng isang makasaysayang desisyon na nagpawalang bisa sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So, ipaliwanag po natin sa isang simple at madaling intindihin na Tagalog ang rason bakit binusura ng Korte Suprema ang reklamong impeachment laban kay Vice President Duterte. May dalawang pangunahing dahilan ng mga justices ng ating Korte Suprema kung bakit nila pinigil ang paglilitis sa Senado. Ang unang-una dito ay yung one-year bar rule. Ito yung pinakamahalaga. Alam niyo po kasi sinasabi sa ating konstitusyon na isang beses lang sa loob ng isang taon pwedeng sampahan ng impeachment complaint ang isang impeachable official. O nga, isang beses lang. Pero ano ba nangyari sa House of Representatives? Kasi may mga nauna nang nagreklamo laban kay Vice President Sara Duterte noong December 2024. So, asan ang pagkakamali? Nung maghain muli ng panibagong reklamo, actually pang-apat na complaint noong February 5, 2025, itinuring ito ng Korte Suprema na paglabag do sa one-year bar rule. Dahil nagsimula na kasi yung usapin nung December 2024, may sinimulan ng impeachment complaint. May naunang tatlo, di ba? So, hindi pwedeng magkaroon ng panibagong proseso hanggat hindi lumilipas ang isang taon. So, kailan ito mapapasok? Ayon sa Korte Suprema, ang one-year ban ay matatapos sa February 6. Next month, February 6, 2026. Ibig sabihin, simula sa petsang iyon, open season na muli o pwede na maghain ng bagong reklamong impeachment laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte. So, tapos na yung one-year bar rule. Ano yung pangalawang dahilan na sinabi ng ating Korte Suprema? Nagkaroon po ng violation sa due process. Binigyan din ng Korte Suprema na ang impeachment ay hindi lang laro ng politika. Hindi lang numbers game yan. Ito ay isang legal na proseso, anya ng Supreme Court. Sinabi ng Korte Suprema na mabilisang ipinasa ng Kamara ang mga articles of impeachment nang hindi nabibigyan ng sapat na pagkakataon ang lahat ng mambabatas na basahin ng mga ebidensya. Kung maalala nyo, mabilis nga naman. No, halos isang araw lang. No? At nagsipirma na yung one-third members of the House of Representatives. Hindi rin daw nabigyan si Vice President Sara ng sapat na pagkakataon na sumagot sa mga paratang bago ito ituloy sa Senado. So ano ang epekto nito ngayong 2026? Dahil po sa desisyong ito ng Korte Suprema, nagkaroon ng clear roadmap, malinaw na gabay ang mga kritiko ni Vice President Sara Duterte. So ano yung tamang petsa ngayon? Alam na ng mga congressman na dapat sila mag-intay hanggang February 6, 2026 para maging safe
para maging safe at hindi muling mabasura ng Korte Suprema ang kanilang reklamo. Isa pa, dapat may matibay na ebidensya. Inutusan ng Korte Suprema ang Kamara na dapat ay may sufficient evidence o yung tinatawag na sapat na patunay na nakasama sa dokumento bago ito pirmahan. Excuse me. Ito ang dahilan kung bakit kaliwat kanan ang investigasyon ngayon sa Kamara nitong mga nakaraang buwan tungkol sa confidential funds. Nag-ipon sila nag-ipon ng bala para sa February 2026. Ngayon, mas maingat na ang Kamara. Definitely, sisiguraduhin nilang dadaan ito sa tamang plenaryo o sa tamang plenary vote at hindi magmumukhang minamadali para hindi na sila mapagalitan ng ating Korte Suprema. Tinawag nung time na yon na panalo ni Vice President Sara Duterte yung desisyon ng Korte Suprema noong 2025. Dahil hindi siya natanggal sa pwesto, di ba? Pero sa pananaw ng mga abogado, ito po ay isang temporary relief lamang. Parang sinuspindi mo lang yung laro dahil sa ulan. Kung basketball, bumuhos yung ulan, tabi mo na. Ganun lang yun. Pagtila ng ulan sa February 6, pwedeng ituloy ang laban. Okay? So, ganito yan Although, may mga usap-usapan din kay BBM na siya ay ipapa-impeach ng kanyang mga kalaban, ay malabo mangyari ito. Pero itong kay BP Sara naman ay waiting game na lang dahil sa mga nakalkal na issue sa budget noong nakaraang taon. So, yan ang ang mangyayari dyan. So, the congressman against BP Sara na gusto siyang mapatanggal through the impeachment ay nag-iintay na lamang ng tamang panahon, tamang oras, tamang petsa upang isapamuli ang bagong reklamo na may kalakip na mga bagong ebidensya. So, may tanong kasi din sa akin tungkol sa tinatawag na fast track o yung direktang pagkakit ng kasong impeachment sa Senado after makakuha ng sapat na 1/3 votes ang ating House of Representatives. So, paliwanag natin base sa konstitusyon at sa pinakabagong desisyon ng Korte Suprema, yung nabanggit ko kanina, na desisyon ng July 2025. Ang sinasabi pong shortcut sa ilalim ng konstitusyon, according to Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng 1987 Constitution, ay sabi doon, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. So, ibig sabihin, may 1/3 votes ka, nagko-constitute na yan as the articles of impeachment. At pwede nang dalhin agad-agad sa Senado. So, sa madaling salita, hindi na kailangan dumaan sa Committee on Justice. Diba? Maliwanag naman doon sa saligang batas na binanggit ko. Hindi na kailangan ng mahabang hearing sa Kamara. So, ang ibig sabihin, makuha mo lang yung pirma ng 1/3 ng mga congressman na approximately nasa mahigit mahigit 100 signatures yan. So, pag nakuha mo yon, ituturing na yan na isang aprobadong articles of impeachment at idediretso na agad sa Senado para sa impeachment proceedings.
Kaya nga lamang, ayan, yan yung importante. Kaya nga lamang, may bagong paalala ang Korte Suprema. Bagamat may shortcut na tinatawag sa konstitusyon, naglabas ng mahalagang ruling ang Korte Suprema noong July 2025. Yun yung kaso ni VP Sara Duterte. Sinasabi rito na kahit may 1/3 na pirma na, kailangan pa rin rumespeto sa due process ang mga kongresista. Dapat ibigay mo yung karapatan na yan dun sa nasasakdal. Ito yung mga bagong steps na dapat sundin ng Kamara para hindi muling mabasura ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Unang-una, dapat meron transparency. Dapat ang kopya ng reklamo at mga ebidensya ay naibigay sa lahat ng miyembro ng Kamara. Hindi lang sa mga pumirma. Dapat alam ng lahat kung ano ang pinapipirmahan. Diyan sila nasermonan ng Korte Suprema. Yung iba hindi nga daw nabasa noong nakaraan sa pagmamadali. Ngayon, dapat bigyan mo ng pagkakataong sumagot yung tao. Yung nasasakdal. Kailangan bigyan ng vice ng pagkakataon na makapagbigay ng kanyang komento o sagot sa mga paratang bago ito tuluyang i-transmit o dalhin agad-agad sa Senado. Sabi pa ng Korte Suprema, kailangan ng kahit konting deliberasyon o pag-uusap sa plenaryo. Hindi yung pagpirma sabay articles of impeachment na kagad. Hindi pwedeng sorpresa na bigla na lang ipapadala sa Senado na walang formal na motion o diskusyon sa loob ng session hall. So, yun ang dapat na sundin Yan ang dapat tandaan ng mga kongresista. So, ano mangyayari sa February 6? Dahil alam na ng mga kongresista ang rules na itinakda ng Korte Suprema, ito ang inaasahang senaryo kung itutuloy nila ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Unang-una, maglalabas sila ng complaint na may lagda ng mahigit 1/3 ng mga miyembro. Pangalawa, ipapaalam ito sa plenaryo at bibigyan ng kopya si Vice President Sara Duterte para sagutin ang paratang. Yun yung due process. Kapag nasunod na mga steps na yan, hihilingin ng majority floor leaders sa plenaryo na i-transmit na ang kaso sa Senado. So, ganun dapat ang proseso. At hindi basta dapat minamadali mo nung sobra-sobra na katulad nung nangyari nung isang taon. Sa madaling salita, oo, pwedeng lampasan ang Justice Committee, pero hindi mo pwedeng lampasan ang due process at plenary notice dahil ito ang naging butas noong nakaraang taon. Kaya nabasura ang reklamong impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Okay, maliwanag po ba yan? So hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your rights.